Welcome to Osaka. Ako si Mikael. Your baby boy from Osaka. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is April 27, 2024. Second day ko na nga ito dito sa Osaka, Japan. At kung nakasubaybay kayo, part 4 na nga ito ng ating Osaka vlog. Alam ko, super late na talaga ng mga vlogs ko, pero sana pinapanood nyo pa rin at i-follow nyo din ako sa aking Facebook page, Jana Japan Diaries. Anyway, sa part 3 nga, maaga kaming umuwi dito sa aming Airbnb. Kasi nga, si Ate Niknik ay tinoyo at pagod na din kami. Pero buti na lang, napakalapit ng Airbnb namin dito sa Dotonbori. Alam nyo naman, itong Dotonbori ay sikat na sikat sa kanilang mga street foods. At alam nyo naman, lahat sa akin dito ay first time kasi nga first time kong mag-Osaka. Sa almost 6 years ko dito sa Japan, ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Una nga naming sinubukan ay itong tanghulu or candied fruits, pero ako'y duda talaga din parang katamis nga. At confirm, napakatamis niya nga. Pero gusto lang din talaga namin tikman, kaya naghati-hati lang kami for 185 pesos. Kung ano na lang talaga yung madaanan namin, yun yung binibili namin. At nadaanan namin tong melon pan na may palaman na ice cream. Welcome to another episode of my Japan Pan Diaries. Uy, makamis naman. Strawberry ice cream yung napili naming palaman sa halagang 800 yen ang isa or almost 300 pesos. Pricey talaga siya pag i-convert, no? Hindi kasi ako masyado mahilig sa ice cream, pero masarap yung ice cream. Pero yung sa tinapay at tinapay lang din naman ay 20 out of 10. Ang sarap ng pagka-melon pan niya, promise. Mas masarap kaysa dun sa mahiwagang basurahan. Yung crust ng melon pan na yun ay parang may pagka-flaky talaga. Basta ang sarap, may flaky na crunchy, ganun. Parang siya yung leader ng mga melon pan. Char. Anyway, bago pala kami pumunta dito sa Dotonbori, at kung mahilig kayong manood ng mga Japan vlogs, for sure kilala nyo to. This is Mika-sang, also known as Mikael, ang baby boy ng Osaka, na mahilig sa mga shouty. Isa nga siya sa pinakasikat na vlogger dito sa Japan. Matagal na siyang nakatira dito sa Japan at may lahi din siyang Japanese. Kaya mahusay din talaga siyang magsalita ng native Japanese. Bago pa nga ako mag-vlog, napapanood na talaga namin to ni Yesa, kaya tuwang-tuwa talaga si Yesa nung nagkaroon ng chance na ganito. Kaya thank you so much, Mika-sang. Shout out sa you. It was nice to meet you po. Napakabait nga nitong si Mika-sang. Na kahit na sikat na siya sa social media, talaga namang nasupport pa rin sa aming mga small content creator dito sa Japan especially. At since dito nga siya madalas sa Dotonbori, nag-offer na siya na igala kami at mag-dinner daw kami dito. Syempre, di ko na din pinalampas yung chance magpa-picture dito sa Glicoman. At alam nyo ba, itong Glicoman ay isang Pilipino. Siya si Fortunato Catalon mula sa Leyte at isa siyang Olympian runner. Isa talaga to sa mga landmark dito sa Dotonbori at napakadaming nagpipicture. Kumbagay parang di ka masasabing nag-Osaka kapag wala kang picture with a Glicoman. At ayun na nga, nagsimula na ang paghahanap ng restaurant at dahil mga alas 8 na nga ito, ay talagang peak hours. Ang dami ng mga tao sa restaurant at ito nga si Mikael ay na-pressure nakakahanap ng restaurant. Usually ang haba ng pila or dapat for reservation. Biglaan nga lang tong pagkikita namin kaya nalulungkot na talaga si Mika-sang dito. Nakailang ikot na yata kami dito sa Dotonbori pero buti na lang nung nakakita siya napasayaw siya kasi sobrang saya niya, hindi na siya na-pressure. Actually, nagmamadali din kasi talaga siya kasi meron siyang schedule ng alas 9, papunta naman siya ng Tokyo. Kaya sobrang thankful kami na naisingit niya pa talaga kami sa schedule niya, napakabait. At isa na nga din sila sa sinurpresa ko sa aking pregnancy. At kasama din pala namin si Pitikni Port, isa siyang photographer dito sa Japan at nagtatrabaho din siya dito. Natatawa nga ako that time kasi before kami pumunta dito sa restaurant, tanong ng tanong si Mikael, bakit daw ako uuwi na, babalik pa daw ba ako? Hindi ko nga masabi na buntis nga din kasi ako. Nakailangan ko talagang magpahinga muna sa pagtatrabaho. Isa-surprise ko nga sila kaya hindi ko agad ma-explain. Disclaimer, ang ininom ko po ay ginger ale. Ito palang napuntahan namin ay isang Korean restaurant at ilang beses na daw nakakain dito si Mika-sang. Buti na lang nakapasok talaga kami agad. Bago nga mag 9:30 kailangan niya nang umalis kaya umuna na siya kasi nakapagpabook na siya sa bus. At nakita nyo ba yun? Talagang pinatunayan niya na mahilig siya sa shouty. Nagtataka nga ako bakit sila nagtawanan. Yun pala kumaway siya dun sa dalawang pumasok na mga customer. Pagtingin ko nga, kilig na sila ante. Hindi naman niya yun kilala. Ganon siya katinik. Thank you so much for your time, Mika-sang or Mikael. Sana magkita ulit tayo soon pag nandyan ako sa Japan or pag dito ka naman sa Pinas, gala ka sa Quezon Province. At sila Pitikni Port na nga lang ang natira at kami nila ate. Pero buti na lang, game na game to si Pitikni Port na magpicture-picture sa amin. Maraming salamat, Pitikni Port. Since tapos na nga kaming mag-dinner nito, madami na kaming energy. Feeling turista talaga kami dito kasi ang daming spot na pwedeng pagpicturan at maganda
magandang mga lights. Nandito din pala sa Spider-Man. Ibang-iba talaga ang vibe ng Osaka, Japan kaysa sa Tokyo, Japan. Kasi nga madalas ako sa Tokyo at doon nakatira ang aking fiancé na si King Kong. At sobrang thankful ko na nabigyan ako ng chance na pati Osaka ay ma-experience ko. Sa totoo lang, minsan di ko maiwasan na mainggit dun sa mga ibang vlogger na talagang ang lalayo ng mga tina-travel dito sa Japan. Ako kasi around Tokyo lang madalas nakakagala kasi dun nga si King Kong at dun ako makakatipid. Pero sana soon, pag nakabalik na ako ng Japan, di ko lang alam kung kailan, makatravel din ako sa iba't ibang lugar. At sana kasama na din si King Kong. Di pala nakasama si King Kong dito kasi nga may trabaho siya. Nung tapos na nga kami magpicturan, sabi namin hindi pwedeng uuwi tayo nang hindi natin natitikman ang takoyaki ng Osaka. Balita ko kasi mas masarap daw talaga ang takoyaki dito sa Osaka. Kasi alam nyo naman ang Osaka talaga ay sa mga foods. At totoo naman, mas masarap nga yung nabilihan pa namin na store malaki talaga yung taco nila or yung octopus sa loob. Kaya sulit na sulit. Ang init nga lang. At bago nga umuwi sa aming Airbnb, nakakita na naman ako nitong pang souvenir. Alam nyo naman na mahilig ako sa mga ganito. Hindi ko lang alam kung ano to, mushroom ba to or ano. Hindi siya nakuha ng buntis kaya umuwi akong luhaan. Char. And abangan nyo pa yung mga susunod ko na vlogs kasi meron pa tayong natitirang mga ilang araw dito sa Osaka. And that's it for today. Janeme, Tekoroterigato. Bye bye. See you on my next vlog.